kababayan. Ito muna tayo, sandali lang ha. Aljo Bendijo sa DCXL News. Kasi ang tupad bayan, pinapayagan ng COMELEC 10 days before ang halalan. Tupad ha, itong tupad. So makakausap natin si Secretary Benvenido Laguesma ng DOLE, Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Secretary Laguesma. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-pagtaguyod. Opo, yung tupad hoy magpapatuloy kahit kampanya except 10 days before election. Gaano po kaimportante itong tupad? Tama po yun, Aljo. Meron pong direktiba ang COMELEC. Bagamat binigyan po ng exemption ang DOLE na ipagpatuloy ang programang tupad. Yun po ay aming susundin. Importante po ang tupad sapagkat alam naman po natin, marami pa po tayong mga kababayan nangangailangan ng paggabay at pagtulong, lalo na po yung mga nasa sektor ng disadvantage at saka yung pong mga nadi-displace na manggagawa dahil po sa mga pagbabago sa larangan ng paggawa. So tuloy-tuloy po, subalit yun po ay pinatutupad ng naaayon sa guidelines at dapat po ay tinitiyak ng mga dapat na pagkalooban, maging beneficiaryo, yung pong mga eligible ng nabanggit ko po na sektor, disadvantage at yung pong mga displaced workers po natin. Opo, paano po natin nasisiguro hindi po na-scam ang tupad? Hindi po napupunta ho sa mali na mga hindi po qualified na mga beneficiaryo, Secretary? Una, ginagawa po namin sa pamamagitan ng profiling, validation. Kung meron po mga nais na mag-avail, amin pong sinusuri yung kanilang entitlement o eligibility. At malaking hamon po talaga yung nabanggit na usapin, may kinalaman doon sa mga gustong mag-avail ng programa o kaya naman ay merong nagpapatulong pero hindi naman sila eligible. Yun po ay amin pong sinisikap talaga na mawala kung hindi man po tuluyang maiwasan. Pero kung meron pong mga insidente, kami po ay nagsasagawa ng aming mga karampatang hakbangin para po matiyak ng implementasyon po natin ay naayon po doon sa guidelines at ngayon pong panahon nga po ng kampanyahan, sana po hindi po ito magamit bilang political tool o kaya naman ay papagsamantalahan na hindi naman po makakatulong sa ating mga kababayan. Kasi may mga lumalabas pa rin pong mga bali-balita, Secretary, na programa ay affiliated sa ilang mga kandidato or political party, maging mga tumatakbo pong mga may planong tumakbo po dyan po sa barangay level. Tama ka dyan, kaya nga nabanggit ko, Aljo, no? Yung hamon, yung pagsubok sa amin, naririyan pa rin. Kaya masusi po namin binabantayan at sa katunayan, ako nga po ay bilang pagtalima doon po sa direktiba ng COMELEC na nagbigay ng exemption sa amin. Nagpalabas din po ako ng companion na memorandum para tiyakin po na hindi magamit dito po sa mga pangangampanya at meron pong mahigpit na tagubilin ng atin pong mga implementors na tiyakin tayo po ay sumusunod, tumatalima nang sa gano'n naman po mapangalagaan natin ang isang programa na maganda at medyo nga rin po kami kumbaga sa nalulungkot kung hindi man po nalulungkot kung meron mang ganyang klaseng mga bali-balita lalo na po meron pong batid din ninyo, Aljo, na merong narehistro po na ang pangalan na itupad na party list. Wala po kaming kinalaman dyan sa party list na yan at nais ko lamang pong ipabatid at ipahayag sa atin pong mga taga-subay po ng inyong programa na tayo po hindi bahagi ng nasabing party list, lalo na po ang Department of Labor and Employment at hindi po tayo mamimili ng mga beneficiaryo batay po sa kanilang apilyasyon o kaya naman po ang kanilang kalagayan sa buhay, kundi yun nga po ang aming pamantayan, alituntunin yung pong mga disadvantaged at displaced workers natin, patuloy natin pong tutulungan. Okay. So, ano ba talaga itong tupad, Secretary? O sa lahat ng mga nagtatanong, ano ba yung tupad na yan? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers at bakit napaka-importante niyan? Yung ito po ay temporary employment. Pinagtatrabahuhan ito, Aljo. Hindi po ito dole out. Hindi po ito basta na lamang ipinagkakaloob. Kahit po ikaw ay eligible, dapat po ay mapagtrabahuhan mo ito. At ito po ay mahalaga para nang sa ganun po naman maging bridge, kung ika nga maging tulay
habang pong naghahanap ng mas permanente o pangmatagalang panggagalingan ng kita ang ating pong mga manggagawa. Kaya yung tama yung nabanggit mo, talagang ang tinutukoy nito, tinutumbok po nito, mga marginalized sector natin, yung pong mga nawalan ng hanap buhay, kagaya po ng mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa po natin sa iba-ibang mga kumpanya na nagkaroon po ng pagkawala ng hanap buhay. At habang po tayo ay umahanap naman ng mas mapupuntahan nila na mas maayos, ito po yung temporary employment. Tulong panghanap buhay po ito na ang minimum days po na pwedeng maipagkaloob na assistance ay 10 days at maximum na period po ay 90 days. Depende po kung anong klase ng public works ang atin pong maaprubahan batay po sa work plan. Meron pong plano ng pagtatrabaho na dapat na isubmit at mabigyan po ng approval ng Department of Labor and Employment. Okay, maraming salamat po, Secretary Benvenido Laguasma ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat din, Aljo. Magandang umaga po at mabuhay po ang inyong programa. Good morning. Thank you.